Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive. Mga guys, Isuzu D-Max issue, yung kumakain ng langis. Yan yung mga guys, nagkalat ng langis dito kasi po, yun nga po, kung si-stack up yung saan yung luma. Ito, malutong na ito mga guys, nangaawit na po siya. Ganyan po niya, no? Masin nyo po niyan, nakabuka. Eh ngayon po, kung ano po niyan, kung tumatakbo po, tapos nakanganga na lang po niyan, nangyayari po niyan, kung umigop po yung yung turbo, may kasamang langis, kukunin ng turbo, ipasa niya sa intercooler, papasok dito, magkalangis po doon, pupunta sa intake, mausok ng kulay itim, puti. Buti ito mga guys, itim pa lang. Hindi pa nagkaroon ng itim ay ng puti. Kaya ganoon lang po, napakasimple guys. Huwag niyo po, kaya ito nung dumating dito, tinanong natin kung ilan na yung tinakbo, sabi niya 100 plus pa lang. Kaya sabi ko, ang Isuzu po matibay po niyan. Lagay ko na. Yan, lagay na lang yan. Wala nang wala nang overhaul. Diagnose ito, overhaul. Oo, overhaul diagnose. Ano po yan? Yan. Payong. Ito po mga guys, tandaan nyo po Isuzu Crosswind, D-Max. Isuzu D-Max, at saka Altera. Ito po ang nagiging problema. Ang tawag natin dito mga guys, ito, diaphragm ventilator. Yan. Tandaan nyo mga guys, ulitin natin. Kung nagkakaroon po ng problema na mausok na kulay itim, puti, malakas kumain ng langis, dire-diretso sa intercooler dito, ipapasa na sa intake, punta na muna kayo doon. Kasi mga guys, ganito po yun. Kung ngayon po niyan, dalawang klase po ang pagka-stack up nito. Meron po yung tempo na ito po kasi nakaangat lang, kaya walang control, dire-diretso na yung langis papuntang turbo. Kung ito naman po nag-lock pababa, kung inangat nyo po itong sukatan ng langis, bumubulok po dito ng usok kasi naka-close na po yun. Wala nang, kaya nga tinawag dito mga guys, diaphragm ventilator. Labasan po yan, ventilation kung sa bahay po. Kaya kahit sa mga po, di ba po may tinatawag na maganda na yung ventilation, yung labasan ng hangin. Ito po yun. Ayun po, kung nag-lock po yan, nakababa, kung sinukat nyo po ito, tignan nyo po sa dipstick po, bumubulwak po dyan ng kulay usok na puti. Hatulan yan, general overhaul. Palit tayo ng piston ring, piston, liner. Yan. Ito po, napakasimpleng ito, napakasimpleng troubleshoot. Hindi nyo lang ba nagsasabi ko para kahit pa paano po may konting knowledge tayo dito. Ganun lang mga guys. Yan, ngayon po ilagay na natin yung yung kasi nag-troubleshoot tayo dito mga guys. Tapos sinabay na rin natin lininis yung EGR. Yan, tapos dahil andito na po, sabihin na natin yung preno, front and rear. Front, rear, check na rin natin. Yan. Mamaya magpa-under na tayo nito mga guys. Pero salangan muna natin ng scanner. Ito na sakit niya. Guys, andito na tayo, magpa-under na tayo. Kasi may check engine to, pero kailangan natin salangan ng computer kung bakit nag-check engine. Start tayo, kamay! Wala na. Yan. Yan. Ulit natin sir, ulitin natin mga guys. For reminder lang po yung mga ganitong problema po.
Wala nang Sabi mo, na-overhaul na ka mo. kasi mga guys, ito po kasi ano, kaya lang marami na magagalit to eh. Meron po kasing mga mekaniko pong ano, mahatol ng hindi fair. Sabi daw dito, blobe na yung makina. Kasi nga po, dahil po dun sa sira. Punta natin. Paliwanag natin mga guys. Yan. Kasi po ito mga guys, kung sira po yun, dalawang klase nga po ang pagkasira po niyan. Minsan po niyan, kung ang pagkasira niya po yung nagkulap, hindi po makahinga yung ano, walang labasan na hangin, walang ventilation po dito. Kung inangat nyo po rito, mausok. Ito, walang kausok-usok. Yan. Sasabihin na naman ng ano po niya, ng ibang mekaniko po, sir, may usok na po rito. Lobe na yung makina. Hindi nila po alam na yun ang problema. Yan lang. No. Sana po yung mga ganitong trabaho po, huwag kayong magalit sa akin. Para sa atin lahat ito. Both side yan. Mga pair na mga mekaniko at saka yung mga may-ari ng sasakyan. Minsan po ang mga mekaniko, ano po, timbangin nyo po yung ano, yung kaalaman ng mekaniko. Huwag yung puro overhaul. Kasi po kung puro overhaul po niyan, yun ang tinatawag na puro kwarta, walang konsensya. Dito na naman tayo. Kaya yan, ganoon lang mga guys. Ang Isuzu po kasi na ganito Altera, napakatibay po ito dahil meron tayong Isuzu. Yung trooper natin, tumakbo na ng 200,000. Ito po, 172. Kung tutuusin po yung makina po nito, wala pang problema. Yun. Sabi nga ni sir nito, sabi natin kung papayag siya. Yan, ito si Bossing kasi sabi niya, bagong change oil. Kasi minsan mga guys, dahil malayo yung pwesto natin minsan, si Bossing yung ano nito, dito minsan, kaya lang, yun, yung shell kasi malapit sa kanila. Kaya sabi ni sir, nung dumating dito, ano sabi mo sir? Makina? Makina ng overhaul. Oo. Overhaul makina dahil mausok. Oo. Yun lang ano sir, naging problema. Galing. Si Bossing, kasi nag-aalala siya dahil araw-araw dala niya to. Ito lang yung sakit. Yan lang daw ang problema napakasimple. Simple lang, ito lang yung sakit. Ayan Naman yung iwala dyan. Yan yung binabanggit natin minsan na pera o konsensya. Sabi ko, konsensya muna bago pera. Kasi kung konsensya po, mas marami yung pera. Pero kung pinera natin agad yan, matatalo tayo ng konsensya, baka magkaroon pa tayo ng problema. Kaya ayan, i-jack na po yan, double check na rin yung mga 4 na gulong kasi po pang biyahe pang araw-araw. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Tandaan nyo mga guys, kung umuusok po ito o kaya yan, check nyo lang muna to. Thank you sir. Thank you. Thank you. Very good. Hanggang dito na lang tayo mga guys. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.